May idedemanda na naman na battle rapper. Saki sinabing delikado din na masyadong personals. At pagbabalik ni Tipsy D magiging malakas. So tara. Sa video nga na ginawa ni Saki, dito ni-review niya ang laban sa pagitan ni Romano at 3D. Sa round 1 nga ni 3D ay meron siyang personals kay Romano. At dito sinabi ni Saki na may consequence sa masyadong personals. Sa misis ko, yung tabel kaumay na. Oo, maiyayabang mo yung diploma pero wala ka ng papel sa buhay niya. Kasi dinamay ni Unico misis. Diploma, papel sa buhay niya. Mo, sumagot lang ng, hiwalay na kami nun. Pero nung dinamay si J. King, nagribat ng, isa ako sa nag-alaga sa mga naiwan ni Sinon. Tanginang pabidang to, alam mo yung masakit? Na iyabang mo ang mga bagay na di mo nagawa sa pamilya mo. Tas gusto pa maging foundation. Personals, no? Tangina. Oh, kung totoo yun, tangina, masakit sa ano yun. Kumbaga, buti na wala nagre-react, no? Talaga ang battle rap, damayan ng lahat, walang limit. Pero minsan, hindi porket walang limit at kumbaga may kalayaan kang sabihin, may freedom of speech, pwede mo sabihin lahat ng gusto mo. Hindi ibig sabihin nun walang consequence yung mga sasabihin mo. Kasi pag, paano pag may dinamay ka, di ba? Tapos sira ulo pala yun, binaril ka bigla nang di mo alam, di ba? Pwede yun, pwede yun. May nalalaman ka pang foundation, pagiging haligi nga, di mo magampanan. Lalo nga ding naging interesado si Saki sa isa buhay dahil napanood niyang live ang Slakwan vs Rapian. Mahirap nga daw maulaan kung sino magkakampiyon ngayong taon. Dahil kakagaling ko lang sa zoning kahapon, napanood ko yung Slakwan vs Rapian. Tangin ang energy nila parehas. So mas lalong lumalim yung interest ko sa isa buhay ngayon. Parang para sa akin mas kaabang-abang talaga yung isa buhay ngayon. Kumbaga kung titingnan lang, hindi siya lahat big names pero yung mga quality ng battle na nabibigay nila, goddamn, tangina, ang so solid. Sa kabilang balita naman, nilabas nga ng sunugan ng lineup ng tournament ng mga PEMC. Ang magkakampiyon nga dito ay makakatanggap ng 100,000 piso. Ang 8 PEMC nga nakasali ay ang pinakamagagaling na battle rapper sa kasalukuyan. Kaya kaabang-abang ito. Ano po yung maglalaban sa PEMC tournament? Gracia versus Marichu, Luxuria versus Luna, Tika's Queen versus Rod versus Aubrey, and Patos versus Hardy. Sa kabilang balita pa, meron na naman nga daw demandahan ang mangyayari sa battle rap scene. Ayon dito kay Akata at Badang, wala silang sinabing eksaktong pangalan, pero ayon sa mga tao baka daw si Lanceta ito. Dinimanda daw siya ni Shernan dahil sa pambibintang nito sa issue ni Lil Jon. Maselan nga naman ang topic na ito, lalo't hindi pa solve ang kaso na yun. Bagamat binawi nga yun ni Lanceta, kung sa part ni Shernan hindi pa din tama yun. Anong ibabanat nito? Away ng 3GS at Arma kahit issue tapos na? Ba't naman ako makikipag-away sa squatter kung pwede ko naman kayong ipatumba? At kapag ikaw ay naroon na, pakisabi kay Lil Jon kamusta? Miss ka na ng battle rap. Kasi sa 3GS Lil Jon, ikaw lang ang mahusay at magaling. Oh, anong kala mo? Idadamay ko yung patay? Hinuhukay palalim? Kayo nga itong kagrupo niya walang sinabi! Dito tunay na squatting! Binaon niyo siya sa limot, ako binubuhay ko pa rin! Kaya fuck your conspiracy theory habang netizen sinasay ko. Kasi kung wala pa rin suspect yung kaso ni Lil Jon, ibig sabihin yan, isa lang bro. Kaya kayo minamalas eh. Lalo yung amo mong nagka-vitaligo. Pakisabi kay Shernan yan na yung karma kasi si Lil Jon pinapatay mo!
At sa uling balita, magbabalik nga si Tipsy D ngayon June 29 sa Universikulo 12 kontra Batang Rebelde. Huling laban niya pa noong Universikulo 10 sa quarantine battles pa. Binigyan niya ng unang talo si Sequence. Tingin ko ay magiging solid ang comeback ni Tipsy matapos ang halos 3 taong walang battle. Dahil sa 2 laban niya sa quarantine ay hindi tayo binigo. Malakas na Tipsy D pa din ang napanood natin. Tinalo niya ang A-game na Poison 13. Kasi wala nang aspakan. Huwag nang hanapin ang wala. Sa zoning tayo magtapat, total ako'y walang dala. Nanirahan sa Cavite at sa Timog naggala, kung kaya pagkataga, napalabas ko ang daga. Pagka-blanco tapon sabay hugot ng Derringer para tuloy ang combo na parang naka-register. Combo, register o ano, exage ba? Uubusin ko yung load hanggang sa ma-expired ka. Daan galon na likido, kaya paano pa uubra tong lason? Matagal ko nang nilalason sarili ko. Kaya baliktad ka gago. Blade ni Himura, pambabalas ako'y delikado. Deck ni Hisuka, entrada pa lang mabigat na ako. Gate ni Kiluwa, magbumukhang bato kang tao. Gates ni Medusa, oo, batok. Huwag ka na sana, kasi yung supply mo ng gatas galon-galon. Kaso hindi mo masipsip yung utong mo sa mukha na lumalaki taon-taon. Siguro yung kalaro mo dati, nako, matindi yung galit. Sinumpit ka sa pangasago ng milk tea yung gamit. Kaya pala Jack Sparrow. Kaya pala Jack Sparrow, kung sa bagay, bagay talaga. Ikaw yung piratang may black pearl sa panga. Ano ba? At Sequence sa undefeated na meron 6-0. Porque ikaw yung future, ako yung past. Ikaw yung bagong machine, ako paubos na ng gas. Di porke tapos na ako magpabida, aking makina'y dispalingado. Oo, wala na ako sa prime. Decepticon na ako! Kaya sana mag-step up si Batang Rebelde sa laban nila. Sana meron siyang katulad ng ginawa niya kay Manda, yung mga panggulat niyang linya. Dahil kung wala, lalamunin siya ng buo ni Tipsy D. Invento lang. Ano ba yung panghuli kong line? Yan! Ganyan ang ginagawa niya! Ganyan ang ginagawa niya. Walang kwentang technique, par. Nandi-distract kasi foul. Doon lang siya nakaka-technical. Kita nyo? Kita nyo? Yung ginawa niyang physical, niribat ko ng lyrical. Ganun ako kagaling, brother. Para kang nag-shopping na di tinigyan yung presyo, kaya nagulat ka sa counter. So kayo ba, anong tingin nyo sa pagbabalik ni Tipsy D? Warm up lang ba ito para sa mas solid na kalaban? O may tulog din siya kay Batang Rebelde? Kung ano man ang saloobin mo, comment mo lang sa baba na mapag-usapan natin yan. So yun lang, God bless.